Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Kasama na po kayong mga nasa tahanan. At bibigyan ko po uli ng diin, isang napakagandang umaga. Pag titingnan natin ang ating kapaligiran, makikita natin na talagang unos, hangin, bagyo. Subalit palagi natin tatandaan bilang mga Kristiyano na ang kagandahan ng isang araw, isang panahon, o isang sitwasyon ay hindi nakabase sa mga bagay sa kapaligiran. Nakita po natin yan kahapon nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, hindi yung nasa labas ang makakadumi sa iyo, kung hindi yung nasa loob, sa puso mo. Dahil yun ang binigay ng Panginoon. Tandaan po natin, God gave us life. He gave us a heart that will continually be able to face all the challenges of life. When you were baptized and I was baptized, we fulfilled Ezekiel chapter 36, verse 26. So, sinabi ng Panginoon, I will put in you a new heart. I will take out the heart of stone and I will put a heart of flesh. Sa madaling salita, ang sinasabi ng Panginoon, yung buhay na ibinigay niya sa atin ay sapat. Yung buhay na binigay niya sa atin ay sapat upang daigin at harapin ang lahat ng problema kahit na yung mga unos na ito. Tanda mo, si Job mismo nagsabi sa ating reading ngayon. Sabi niya doon, He restrains the water, pinipigilan niya ang tubig or ulan, and they dry up. And then He sends them out. Hinahayaan niyang bumuhos, and it floods the earth. So, Job, even in his very despicable situation, talagang kahindik-hindik yung kanyang sinapit. Hindi po nawala ang pagkakilala niya sa kadakilaan ng Panginoong Diyos. Dahil yun po ang kinakailangan nating makita. We must always remember, God is great. God is great. Pero hindi po nagtatapos yun. Sabi po doon sa Psalm, and He is greatly to be praised. Sa madaling salita, ang kadakilaan ng Panginoong Diyos ay dapat pantayan natin, tugunan natin ng isa pa ring dakilang papuri at buhay. Kinakailangan makita natin ng lubos-lubusan pa. At yun po ang ating gospel today. Na makikita natin kung papaano ang Panginoong Jesucristo, bagamat maraming tao nagsasabing palagi niyang kinakalaban ng mga Hudyo, ang ginagawa ng Panginoon ay itinuturo ang mga Hudyo sa mabuting pamamaraan ng Panginoon. Sabi niya sa gospel, you are not from above. Sabi niya, you are from below, I am from above. Pero hindi po nagtatapos dun yun. It doesn't stop there. Jesus now wants to design that we now ascend to where He is. Dahil 6 chapters later, ito ang sinabi ng Panginoon sa John 14. Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Bakit? In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would not have told you, for I go to prepare a place for you. So that when I go to prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, so that where I am, there you may be also. So, hindi parang sinasabing, kayo mabababa, kayo, ako mataas. Hindi po. Siya po ay nagpapakita
na ang buhay, upang matunghayan natin, upang malaman natin ang tunay na tatahakin nating landas, ay kinakailangang palaging iangat natin ang ating puso. Yung pong sinasabi palagi sa banal na misa, lift up your hearts. Itaas mo ang iyong puso. Itinataas ko sa Panginoon. At makikita natin yan kung paano ang Panginoon pinakikita niya ang katotohanan na angat sa kaalaman ng tao. Limitado tayo kahit anong galing natin sa ating mga siyensya at unang-unang mga imbensyon. Lahat pong yan, tandaan natin, ay karunungan ng Diyos na binigay sa tao. At meron pong hangganan yan kung atin pong ikakalag ang ating sarili or tayo ay titiwalag sa Panginoon. Kinakailangan konektado tayo palagi. Doon sa pinakabukal, doon sa pinanggagalingan ng buhay. From the very source of life, the umbilical cord must always be attached so that we as God's children will always have the heartbeat of God. We will always have the heartbeat of Jesus. We will always have what I call the corazon de Jesus, the heart of Jesus, upang makita natin ang buhay. And that's what the psalm today prays. Sabi ng psalmist, remember, Lord, to you I lift up my soul. Oh my God, in you I trust. Do not let me be ashamed. Do not let my enemies exalt over me. Kinikilala ng psalmist na merong mga taong titisod at babalakid sa kanya. Hindi po, sabi ni Peter, huwag kayo maghulat na kayo dumadaan sa kahirapan. Na para bagang isang bagong bagay ang nangyayari. When you are a Christian, the Bible is very clear, you will face tribulation. But remember, the book of Acts always reminds us, in Acts chapter 14, hindi pa po natin binabasa yon, pero darating tayo doon, through many tribulation, we must enter the kingdom. Now, the psalmist is saying, make me know your ways, Lord. I lift up my soul. In you I trust. Do not let me be ashamed. Do not let my enemies exult over me. For indeed, none of those who wait for you will be ashamed. Those who deal treacherously without cause will be ashamed. So what do we do? Psalm verse 3:25, make me know your ways, O Lord. Teach me your path. Lead me into your truth and teach me, because you are the God of my salvation, and to you I wait all the day. Bagyo, sana po ay maprotekta ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nasa kalagitnaan. Pero huwag tayong mangamba. Pakinggan natin yung sinabi ng Panginoon palagi pag may bagyo, lalong-lalo na noong ang mga apostoles ay laot ng dagat. Do not be afraid. It is I. At araw-araw, kumakatok ang Panginoon at sinasabing, andito ako, huwag kang matakot. Pinalilibutan ka ng maraming anghel. At gaya ni Job, tandaan mo, ilang mga bagay na yan, huwag na huwag gumawawala ang pagkilala natin sa kadakilaan ng Diyos na dakila. Yung ating Acts reading, and dito po ako magtatapos, dahil gusto ko ang Acts. Tayo po ay sinusulat pa natin yung Acts chapter 29. Dahil yun ang kabanata ng buhay natin, ng simbahan. Yun yung kabanatang hindi na isulat dito sa Biblia, pero ngayon tayo ay merong pribilehiyong isulat yun. Sa Acts, sabi po doon sa first part ng Acts, matapos silang usigin, after the persecution, they were scattered because of the persecution that occurred in connection with Stephen. But they made their way to Phoenicia, Cyprus, Antioch, speaking the word to no one
except to Jews alone. But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who came to Antioch and began speaking to the Greeks or Gentiles, also preaching the word of God. Sa madaling salita, sa kabila ng maraming pagsusubok, hindi po natinag ang pananampalataya ng mga Kristiyano. At yun po ay sinusulat at dapat isulat natin ngayon. Yung kabanatang 29 ng gawa ng mga apostol. Dahil ang kabanatang yun ay kabanata natin. Pero paano natin isusulat yun? Kilalanin natin. Sinabi ng Panginoon, you are not from above. I am from above. You are from below. Kaya nga, lift up your hearts. Palagi ang puso natin, siguraduhin nating merong kadalisayan ng puso ng Panginoon. Bakit? Dahil natignan natin kahapon, napakahalaga mula sa puso ng tao, Proverbs 4:23, doon bubukal ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. Kaya nga, nais kong iwan to sa inyo mga kapatid. Ang pusong dalisay ay pusong may buhay. Ang pusong dalisay ay pusong mahusay. Ang pusong dalisay ay pusong may tagumpay. Dahil puso ng Panginoong yon na ipinanim niya sa bawat isa sa atin. Na anumang unos ay hindi po matitinag at matayog ang buhay na yon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.